So, pinagmulan sa wakas, parang ang simula ang wakas. Ang character mo dito, Seth? Ako si Sean. Ako si Sean dito. Si Sean ay simpleng binata, simpleng anak ng isang gobernador sa lugar. Okay. So hanggang doon lang muna. Chin, you are? Ako po si Faye dito. Faye. Ako po ay nag-iisang anak ng aking magulang. Pero meron akong kinakapatid, si Sky, si Sasa Girl. Opo, hindi kami magkadugo, pero by heart kami magkapatid. Ako po, si Faye po doon ay isang mabuting anak. Ang pangarap niya, makapagtapos ng pag-aaral niya, ma-explore niya ang buhay, pero na-explore naman niya ang different kind of life sa gawin na yun. Nagbabalik kayo sa Legal Entertainment. Basically, technically, this is your home film studio, no? Kasi sobrang tiwala sa inyo ng makina ni Mr. Seth as your team. How does it feel na you are now part of the MMFF again with another beautiful and mukhang magiging blockbuster din ulit, just like My Future You, an award-winning one? Sana po, no? Dasal din po namin yun. Siyempre po, galing kami sa last year's MMFF, tapos this year po ulit, kasama po yung Shake Rattle. I mean, no doubt naman na po doon, pero siyempre nagpapasalamat po kami. Isang napakalaking blessing po nito ulit para sa amin. At yung tiwala na meron sila ni Susel at sila Sir Keith sa amin, ipinagpapasalamat din po namin yun. Actually, challenging po ito sa amin kasi ginagawa namin yung Sins of the Father, pati yung Shake Rattle ng sabay. Pero sa proseso po na yun, ang dami namin natututunan at masaya kami na merong nagbibigay sa amin ng room for growth and exploration. Tsaka iba din naman, parang another family. You have your ABS-CBN family, meron din kayo Legal Entertainment family. Seth, would you like to add? Sa totoo lang, yung tiwala sa inyo ng Legal Entertainment. Sa totoo lang, sinabi na to sa amin ni Ma'am Rosel na binalita niya na sa amin early pa. Future yun pala, meron kayong gagawin. So, siguro advance mag-isip si Miss Rosel. December last year. Parang December last year. So, binanggit na sa amin po ni Ma'am Rosel sa Sir Keith na mag-shake nga daw. So, nung sinabi sa amin, sobrang, ito ba ito, ma'am? Tapos nung nag-America kami ni ma'am, talagang sinasabi ko, ma'am, horror. Nag-America ni Mr. Seth? Yung MIFF. May mga, hindi ka nakasama. Ang bala kasi nitong si Jim, puro abroad, sunod, ano? Di ba you came from Korea? Yes. Tsaka prior to that, Vancouver mo, natas Korea. Kasama ka rin doon, Seth? Vancouver lang. Vancouver lang. So, you appreciate the love and support na binibigay ng legal ng inanas. So, kasi yung My Future nagsimula kay Mother Lily, gusto niya yung film na magawa talaga at naibigay para sa amin. Pinutuloy ni Susel ay yung naibigay din para sa amin. So, kung kami nagpapasalamat. Hindi namin na-expect yung outcome ng My Future. Walang nag-expect nyo, pero grateful kami, grateful. Actually, napaka-award-winning pala ng line-up na yun. Yung mga green light projects from, what's this Labi Po project? June, Labi Po, Guilty Pleasures, My Future You, Untold, isa pa, 4 yun eh. Love Shot, hindi pa. Part ba ng Love Shot yung legacy event dito? Part ba yun, Ryan, yung legacy event yung Love Child? Para, ayaw maniwala kay Ryan, parang duda lang siya sa sarili. Hindi siya part. Parang 3 nga lang, yung naka-event tayo dito na di ba, yung in-announce si Sir Keith is taking over as Vice President. Yung kay Jody. Ano to? Sige, mamaya maaalam natin yan.
Okay, I think I'm ready to give the microphone to, siyempre, traditional na to. I'd like to give the microphone to entertainment editor ng Abante, si June Lali. Yeah, congrats. Nagsama kayo sa parehong timeline na talaga this time. Yeah, 2025. Siyempre, my future you is talagang magkayo kasi, diba? Ilang eksena na talaga magkasama kayo sa 0 kilometer na tama ba yun? I was doing SRR, the 2025 episode na talagang eto, kasama kayo lagi. Nagsasabay. Sobrang grabe, nakakapagod po talaga. Physical, emotional, parang nangyari, ABS, after ABS, the next morning, SRR, so, and then ABS ulit, and SRR, so, parang yung physical, nakakapagod. Pero sandali, umuwi pa kayo ng Cavite? Yes po. Umuwi kayo, tapos parang Ligo, tapos sa kotse matutulog, pagdating mag-aayos. Minsan sa set o sa standby, paras kami tulog. So, nakahilata kami, minsan nag-uusap kami sa eksena, kasi tulog kami pag walang eksena eh. So, pag may eksena, doon na kami nakakapag-usap, tinutulog namin para yun. Pero, fun, sobrang saya habang ginagawa namin. Una, Gen Z kami lahat, yung buong cast. Gen Z kami, so kwentuhan, yung topic, nasa standby kami, yung mga kulitan, so swak na swak. Kaya po nung sinabi ni Seth, totoo pong mahirap. Medyo draining po siya in a way kasi demanding siya sa physical at sa emotional needs. Pero masaya po kami na, kasi parang sabi nga namin, ang saya din pala ma-experience mo pag parang sobrang busy ka, yung hindi ka na nakakatulog. Mahirap siya pero masaya kasi alam mong blessed ka, alam mong pinibigyan ka ng biyaya at ang sarap lang din yung alagaan. Pero kaya nga din po nung sinabi ko kanina, mas na-appreciate namin pareho yung mga natututunan namin at sa proseso ng ginagawa namin yung parehong proyekto na Six of the Father at Shake Rattle. Kasi ang dami namin, minsan kami na nakakakita ng mali namin, kami na rin yung nagsasuggest ng kung pwede ba yung ganito ganyan, or mas nagtatanong kami, siguro mas nagiging collaborative kami in terms of kung ano yung ikagaganda ng kwento. Yun po. First SRR. Opo. Siyempre, napaka-iconic horror movie franchise ang Shake Rattle. Wala pa kayo sa showbiz. Nangarap din kayo na one day na mapasama kayo sa SRR. Alam mo, ako sa Shake Rattle ng kabataan din. Big fan ako talaga ng Shake. Sobrang big fan ako ng Shake Rattle. Isa sa mga, although hindi ko po matanda, Frigidaire. Check pa yung Frigidaire. Pigeonese. Oo, yung rep na Tiyanak. Parang bata ako. Yan yung mga napapanood ko. Sa DVD ba, that time kasi wala ko pumasok ng sinihan kasi nga R16 yung ibang. So sa DVD ako nakakapanood pa ng bawal ako sa sinihan bata. So yung nalaman ko yung BPI, kami yung gagawa ng episode ko ng SRR. Sobrang sabi ko kayo mga episode. Big franchise tong Shake Rattle. So it's a big pleasure sa sobrang grateful. Ako po talaga, sa totoo lang po, kasi bata pa po ako noon, hindi ko alam yung title, pero ang dami ko na pong napanood na pelikula ng Shake Rattle. Yung isa, yung mga high school friends sila Ate Kim Chu. Tapos yung sa trend, nila Miss Madeline. Yes, yung mga ganun po. Kaya, sinabi sa amin nun na kasama kami sa Shake Rattle, hindi po talaga ako nakapaniwala. Parang
hindi ko pa siya doon maramdaman kasi parang feeling ko hindi siya totoo. Hanggang sa nagsimula na yung mga script reading namin, workshop, tapos nag-start na kami hanggang sa natapos na. Ang sarap po sa pakiramdam. Fulfilling siya. Bakit hindi kayo mapaniwala agad? Favorite kayo ni Michelle. Every time pag-usap ko, dami kayo kasi iba't nila, hardworking, tapos yun na, masyado siya napabalib sa inyo sa my future. Kung ganun po, mas marami po ang pinapasalamat namin ni Miss Susan. Pero siguro po yun talaga, binabalik lang din namin yung ibinibigay nila sa amin. Yung tiwala, yung pag-aalaga, yung pagmamahal. Yun po yung lahat namin. Yeah. Ang laking bagay na gawa ng my future nyo sa inyo, di ba? Ikaw, nagkakaway ka pa. Napansin talaga yung galing nyo, di ba? Dito sa SRR, anong mapapansin sa inyo? Yung ano po, yung tema ng horror, kung kaya namin mag-horror. Sobrang, yes, and hindi lang siya natatakot kami, may action siya kasama. So, siguro, tagal, parang last horror na ginawa namin, ako hindi pa horror yun medyo yung Fractured. Thriller lang siya, hindi siya thriller mystery. Ito naman horror, thriller, so action, so yung kakayanan namin sa paggawa ng horror, yung mga emosyon namin, na natatakot kami, kung paano kami habulin ng merong itak, at paano umilag, paano makipagsaksakan, so makikita ko. Talino silang dalawa din, talino, no? Yeah. Nag-iisip pa ako sa mag-go. Actually, masarap sila interview. Sino hindi masarap interview? Gusto ko. Wag na mo. Kasi syempre yung mga eksena mo is syempre nakakatakot. Minsan, if you're doing a scene, minsan parang totoo di ba? Kasi may mga nakakrush, mga intense, o ikaw ba, Francine, sa pagka-shape mo, pagka-rattle, syempre hindi ka na nag-roll, napapayakap ka ba? Napapayakap ka naman ba kay Seth? Bakit niyo po? Isa po yun sa mga challenge din kasi yung ipakita pa rin yung chemistry na meron kami, pero horror yung genre ng pelikula. Ang laking ano po nun sa amin, pero syempre maganda po at magaling naman ang production namin at ang director namin. So, nahiraos po namin ang lahat. Matutuwang fans, may kilig moments pa rin. Flavor, parang may dagdag sa flavor ng sa amin talaga. So, yes, I think matutuwa siya. Ang bongga. Thank you! Yan, EJ. Makain pa eh. Eto na siya, bigyan nyo na kay Bago. Hello, magandang gabi, Seth and Francine. So, kayo ba yung mga personal experience na when it comes to katatakutan? Kasi common question yan. Yes, Sa oo. genre ng pelikula nyo. This was It's asked the same way to horror. Jerian, to Carla and Loisa, to Dustin. Any katatakutan experience? Opo talaga ang sagot ko. Simula po ata nung bata ako, nakadikit na sa amin yung horror na word. Kasi po, ano ba, dati kasi, may third eye ako dati nung bata ako. Tapos, mas, parang, I think mas naging active yun nung lumalaki ako. Pero ngayon wala naman ako. So, nakakita ko sa bahay namin. Yung minsan akala ko kapatid ko po yung kausap ko, pero hindi naman pala siya. Yung mga nagkagaya, yung kapatid ko. Tapos yung lagi kaming nauusog, yung lagi... Paano niniwala ka sa kaso? Opo, lagi po kami pinapatapos ng gani. Pinipitin mo kasi kaya usugin ka. Okay. Tapos, yung... Ano po yun yung pinapatawas? Kasi yung parang binibigyan po ng sakit. Mga ganun po, ganung klaseng horror. Kaya ako po, marami po akong experiences doon, pero too many to mention po. Kabisahin natin artista, naniniwala ka sa mga sinasabi ni Sheena, mga
asawa, sa mga ganyan, yung mga uso. Yun lang na-experience ko. Umakyat ako ng puno, nalaglag ako. After ko malaglag, ilang araw akong hindi okay. Nilag na, tapos yung sugat ko, matagal gumaling. So, nung nagpasya yung lola ko na yung damit na suot ko nung nalaglag ako, ipatawas. Nalaman na. Tapos doon. So, yun lang po yung experience ko na may nakita talagang kurba ng something dun sa... Makaapak ka na. Taong di nakikita. Ewan po. Ano, 20 daw, yung sabi nung nagtatawa sa akin. So, natakot. Natakot ka? Takot po talaga ako kasi parang nakikita ko siya sa peripheral view ko, yung pinakita sa aking kandila na kurba ng... So, pati yung ilaw lumabas. Sabi ko, yun lang yung ano ko, yun lang yung nakakatakot na experience ko. Pero yung multo naman, ako yung nananakot eh. Mag-prank, may ka mag-prank. Yung po ako yung ano, Lord, ako po yung gano'n. Pero kasi, basta yung movie sa December, no, Pasko na, and then, so paano maging holiday plan nyo ito? Paano? So talaga focus na kayo sa movie. Ano pa kayo plans? Meron kayong MMF. Oo, last year, busy kayo. Actually, Hindi ka kayo about this year. lahat ng promos ata namin eh, or may mga madadagdag pa. Pero yun, the whole Christmas holiday, I'm sure po na nasa labas kami, nasa mga sinihan kami. Mas maganda naman po yung ganun. Saka alam ko yung mga pasabog din sa sinihan ng mga sinihan. Sana matuloy. Wala yung mga pasabog sa sinihan. Jin, ikaw, ano ba usually, before being busy tuwing Kapaskuhan, how was your previous Christmas na may MMF at wala? Simple lang po lagi ang Pasko po. Sineselebrate lang po talaga namin ang Pasko, ang New Year ng kumpleto yung family. Tapos, basta marami pong handang pagkain sa lamesa kasi ano po kami doon. Sobrang simple lang po talaga. Wala masyadong walang... Giving nga siya. Opo, may gift giving. May Yan mga... naman ang ate ko eh. 20-20 lang ang ginaldo. Minsan naglalaro sa bahay, nagkakaraoke sila. Ganun lang po. Simple lang po talaga. Walang masyado lang. I remember si Ted nung nanalo, although tapos ako ng Pasko, 27 Film Fest Awards na yun. Yung talagang pinost mo ito na hintay ka talaga ng family mo na umuwi ng bahay kasama ka ng trophy. Basta pay forward. Then sa kaya ka nag-late dinner ng family mo. Parang doon mo yung post. So ba talaga yun o fake account? No, sana eh. Yeah. Meron nga. Sa bahay lang naman kami. Sa bahay lang naman kami. Nintay lang nila ako. Saka yung award na yun talaga, hindi ko rin expect. Hindi rin in-expect sa bahay. Nanood lang sila nung live nung MMF na yun. Tapos, biglang lumabas na yung pangalan ko. So, yun. Magkakaroon ka ba? Magkakaroon ka ng award? Siyempre po. Siyempre. Sabi ko, ba't ang bilis ng panalo lagi ni Seth? Hindi naman napapansin din. Pero ikaw yung makikita ko madalas na sa honor, the recognition. Mahaba rin po yung dinaanan. Mahaba. I mean, wala pa ako sa kalahati ng kalahati. Pero it's a long way. Kung anong nakuha ko, I'm sure hard work yun. Pero kita ko yung daanan, mahaba. Last question. Go ahead, ito ba? Okay, nakakailang projects na rin kayo, pero at this point, gaano nyo na kakilala nyo sa isa? Kung may mga bagong discovery ba kayo po? How long has it been when the love team was launched? Ilang years na kayo as a love team, Street Hearters? As a love team, Mga siguro 3 years? Lang? Ilan? Mag-4? Please natin sa pre-pandemic. Yung simula na magkasama po kami. So, Gitna ng yeah. pandemic. Nagkakilala na po kami way back 2019, the Gold Squad. Pero yung front set, simula ng Dirty Linen. So, that's huge. Okay. How long has it been? Okay naman, di ba? Mas deeper na ba? Mas ayun, di ba bang
can you say na pag alam mo pag ganun siya, pag gutom siya, pag ganun siya? Oo, may ganun. Ngayon nga ano eh, parang, Kanina? parang ano, parang miss niya ako, joke. Hindi ko ba siya kilala? Sana all na